Ang isa pa sa strategy na ginagawa ng economic managers nila, leaders nila, at mga bilyonaryong Chino, Chinese, na nag-own ng lahat ng business sa Philippines ay yung salary namin ng 1 to 15, isang cut-off. Halimbawa, natapos na namin ang 1 to 15, 15 na ngayon, o 16 na. So, dapat 3 days to 5 days makukuha na namin yung sahod. Hindi ganun. Maghihintay pa kami ng 15 days bago namin makukuha yung sahod. So, yung 1 to 15 namin, makukuha namin yun sa 26. Tapos yung 16 to 30 na sahod namin, makukuha namin niya sa 12. 11. Yung sahod namin ng 16 to 30, makukuha namin sa 11. The next month. Yung 1 to 15 namin, makukuha namin yun sa, halimbawa, June 1 to 15, makukuha namin yung sahod namin na yun na sa June 26. Tapos yung June 16 to 30, makukuha namin yung sahod na yun sa July 11. Ganun sila magpasahod sa amin. 15 days bago namin makuha. O sabihin mo ng 12 days. 12 days to 11 days bago namin makuha. Para kami nagbigay ng cash advance sa kanila para i-roll at i-business o ibili nila lahat ng gusto nila. Habang kami nahihirapan mag-adjust sa mga pera na dapat ibinigay na sa amin. So, ang gagawin namin, mangungutang kami sa iba. With interest. Ganun nila kami ibaon sa utang. Sa mga strategy nila sa numero. Dahil nga nakapag-graduate sila. Marunong silang magbigay ng curse at problem na parang hindi nila pinaplano sa bawat taong walang utak. Hindi nakapag-graduate. At dadaanin nila yun sa batas. Na sila ang magbe-benefit. Yung pera nila sa bangko ay nanggaling lahat sa ganung strategy. Para sila nagpa-cash advance tapos ipapaloan with interest. At yung cut ng sahod namin, yun din yung ipapasahod nila sa mga pulis nila. 500 lang nakuha namin sa 682. Parehas lang po ang trabaho ng Maynila SM Supermarket sa Tugigraw Supermarket. Baka mas worse pa dito kasi 6 lang kami sa halos 1 hektarya na lawak. Pera pa yung admin, yung CR, yung lockers, hallways, back hallways, RDU, warehouse, cold room, at iba pa yung selling, iba pa yung glass, iba pa yung lahat. 6 lang po kami, 2 sa umaga, na tagalinis, 7 to 10, bago magbukas ng store. Monday to Thursday. Friday, 7 to 9, kasi 9 a.m. bukas na yon. Bukas na ang supermarket. May roll-up post pa kaming tatanggalin at ilalagay sa RDU. 15 roll-up post na hindi dapat kaya ng babae. At hindi kinakaya at hindi kaya ng babae. Pero babae ang team leader na inilagay ng mga terror artists o yung tagabigay ng problema sa buhay ko o magbibigay ng emotional damage at behavioral disorder sa ganong strategy nila. Ang pangalan ng M1 namin ay team leader namin ay si Rica Telan, taga-Kapatan. Kaming mga lalaki ay nahihirapan mag-adjust dahil hindi nila kaya yung trabaho nila. Nagkakasakit na kami kasi inaabuso namin yung katawan namin para lang ibigay namin yung best namin sa SM.
para sa sahod naming 500, pero ang nakalagay sa cost sheet is 682. Strategy ng mga bilyonaryong nagmamayari ng supermarket at ng Robinson at lahat ng kampanya na bayaran ang gobyerno na gawan ng batas na provincial rate para lahat sila ay kumita. Kumita ang gobyerno leaders, mag-expand, mag-recruit ng mga government employee nila. Habang kunwari panalo yung mga investors na at nagmamayari na tulad nila CEO o iba-ibang korporasyon na sila lang ang nakabili o may pera para mag-fund ng paglago ng business dito sa Pilipinas. Pero ang sabi ng Amerika, they cannot feed any without them. So, ibig sabihin nun ang galing ang katalinuhan at lahat ng businesses at numero sa Amerika. At sila lang sa Asia ang may access dito sa Philippines kasi sila yung malapit at sila yung kapitbahay. Sila yung nag-own, sila yung may pera, sila yung nag-curse sa Pilipino, hindi ang Amerika. Sila, kasi pinatalsik sila ng Amerika dun sa USA. Tinaas ang tariff, tinaas kung ano-ano para patalsikin sila. Ganoon ang art of war. China lang ang sumira sa buhay ko. Sila lang nag-strategize ng curse sa Pilipino para sa emotional damage, depression, stress, para itulak ang lahat ng tao pa sa pagpapakamatay.